mo na yung hit and miss factor ng Minana Evos, and also ina-amplify mo yung effect na, guys, may ultra late game scaling heroes kami. Kapag hindi nyo napatik itong mga to, aabot tayo late game. Makakasapak at makakasapak talaga with those movement speed na mabibigay dito ng Rafaela, at ibang klase ang ating aabangan na pagpasok ng game number 2. First time ko makakita ng matchup between Aldous and this Fredrin. Oo, naka-quantum charge pa, ang bilis niyan. Nagwawala yan. Ang baon na meron na ang mga Raiders. Raid might just be complete kasi kapag ginamit kagad yung Chase Fate, eh baka magkaroon sila ng agarang respo na kinakailangan ng RSG in terms of this fight. Wait lang, let me just say, hindi ko Okay. kasi nakikita to ngayon. Sige. Mas mabilis pala mag-clear yung Aldous kaysa kay Fredrin. Oo nga nakapag-purple kagad. Kasama pa yung butike. Pero sa tier of trivia na narito ngayon, Lancy, 8 hours Mel's blood. 50% ng first blood ng ganilang kumunan ay naghalik sa kanya. Tunay, natusok ng Minana Evos kasi the Lance is there para mag-provide sa kanila. The emblem builds, something quite different there, pero halos tatlo Agility. yung mobility. Oo, super interesting by the way na naka-assassin emblem si Irat. I thought for sure he would go for a tank, pero the additional adaptive penetration does help him sa early game, and yung thrift para yung sapak-sapak nga ng walang first skill, may additional 16 damage para na mas mabilis yung snowball ng early game. Kasi ang kailangan mo talaga kay Aldous is hindi yung hindi yung damage. Yung damage kaya mo siya kailangan para mas mabilis kang umabot sa point na literal win-one hit mo lahat. Pero for sure yung item progression nito would be full tank. Siguro kahit isang damage item lang tapos full tank na, pwede. Isang Fury Hammer, ganun, no? Tama, para sa penetration. Pero ngayon, nagkakitaan kagad dito sa may bandang itaas, Oh. Lord JM. Ayun na. Chase Fate ay naikasa. May marka. Nats dito ay hahabulin, pero si Irad ay papunta sa may bandang gitna. At may event flag rin nagamit na rin. Nagamit na ang ilan sa mga ultimates before this Lord even started. Uy! And Irad, medyo wala na siya, pero doon yung first blood sa may batay taas, pero may counter-attack naman na bibitawan. Si Nuts with that extra passive coming in from his skills. 1-to-1 parehas, pero Minana ang nauna in terms of taking this turtle. I'm not sure if that was a good trade for Minana Evos. Madadali ng konti si JMAR dito. Makakapag-participate si Nats, pero give up na ni Iran yung turtle. I was gonna say na baka mag-decide yung RSG na i-rush yung turtle, pero give up na ng Aldous. Yun na. First turn nila ating game ay nakuha ni KZN AR. Maganda at maagang sabihin na natin na pagkuha para dito kay KZN. And ito yung gusto mo, no, kapag ikaw ay jungler, malaya ka lang kumuha ng mga farms mo. Yeah. Pero kasi ang worry mo dito, nasan ba yung Aldous? Kailangan natin makita yung Yun Aldous. nga eh. Ang ganda nga nung decision ni Iran na i-let go yung turtle kasi instead of the 50-50, isipin mo yung late game. Focus ang RSG ngayon, playing to scale. Wala tayong pakay ng early game. Hayaan mo si Minana Evos, trumade sila ng trumade. As long as may nakukuha tayo, as long as safe tayo, at hindi sila nagtutulak ng tore, okay tayo. You have to play for the late game, Aldous. Parehas sila eh. Si Irad, hindi na papakialaman. Si Kaysen din, kahit paano 1-0 ngayon dahil sa nakuha niyang gang sa may bandang itaas. And not Aray. to mention though, Sakit. nababanggit natin yung mga junglers, pero nakakalimutan yata si Domeng na ngayon is having a great matchup against Yeah. Eman in this match. Talaga nakakalamang siya eh. Kasi kung kids sila nga ba, ayan na nga, no? Pag-uusapan sana natin. Galit sa kids, minions. Ang dami kasing baril eh. And ngayon ay nagamit yung Astral Echo. Kita nila na may dalawang members mula dito sa RG sa ibaba. Pero si Irad naka-chase pa si Doming kanya puntirya. Susugod na naman itong si Irad, pero mananakap siya 1-2 times. Stone may kasama pa para sa Casey na malalatag at naman yung Minoa's Fury para mailatag sa ibang mga members ng RSG, pero back away. Sabi ng Minana Evos dahil sila makakuha ng isang kill. Light goes down and RSG backs away. Yeah, grabe yung pinamahalas dito na pagbawi din ng Minana Evos. Hinawakan lang yung Minoan's Fury. Nung napunta na sila doon sa sitwasyon na maganda na yung pwedeng ilatag na yung Minoan's Fury, ginamit lang kagad. Tapos ngayon, may posibilidad pa na mabasag yung Tony dito sa may bandang ibaba. Yep. I mean, it wouldn't be the worst for RSG kasi payapa pa rin nag-farm si Iran. Hindi naman namatay si Eman. Medyo malungkot lang yung RSG na ang nakakuha ng kill ay si Doming AR. Tapos nakabasok pa siya ng Torre. So, effectively, nabuboost yung scaling ng Minana Evos, specifically on this Beatrix. Pero again, all of this is fine. As long as hindi very soul-crushing yung victories for Minana Evos, still, hawak mo yung Aldous, may pag-asa pa rin sa late game. Ito pa rin ang pagkakataon na pwede nilang gamitin in this matchup. Medyo nangangalahati na and another
take para sa side ng Minana Evos as RSG still trying to find their very own objective. Pero hanggang ngayon, hindi sila binibigyan ng kahit anong opening ng Minana. Yeah, ang importante lang naman dito, wag mo nang mamatay si Irad. Makakuha lang siya ng mga farm. Hindi naman binibigay na sa kanya yung lane, no? Oo, binibigay na sa kanya yung lane eh. Ang malupit doon, sobrang patient niya. Hinintay niya pa talaga yung 5 minutes. 4:58 nakasilip na siya. Wait lang, may may reductions pa tayo. oo. may mga tax ganun. Konti pa. Pero ngayon, Ayan, pwede na. ito kaya na niyang umall out eh. Na may lalatag niya na yung kanyang mga stacks, mas may tatakas niya na ito ng bahagya. Slowly but surely, ang playstyle dito ng RSGSD, rack more items, Thunderbelt para kay Rad. And kapansin-pansin na malaki na yung napupondo dito ni Doming AR. Yup. Hindi naman super iwan. Halos 1,000 higit lang, or halos 1,000 lang naman para dito kay Doming AR. Pero kung papansin mo kasi pagdating sa item, BOD kagad, first item. Galit na BOD. galit eh, no? Parang ayaw niyang slow down yung kanyang scaling. Kasi yung BOD talaga, nakakatulong yan. Maybe, sabihin natin pag wala kang Fury Hammer, medyo mas mahirap pumatay ng heroes. Pero in terms of farm, mas mabilis yung kapag hawak mo yung BOD. Kasi napakataas na yung damage and meron pang movement speed na binibigay yan. So mas madali kang nakakaikot sa mapa. Grabe, bumabakat na kagad yung mga bala na binibitawan dito ni Doming AR. This is a classic Nova tricks na ating matutunghayan ngayon. Pero may pag-agaw na ginagawa dito si Kaizen at nakuha niya yung orange buff. So, again, ini-starve nila dito si Irad eh. Nandun na naman sila. Not only that, orange plus Torre Torre pa. sa may bandang itaas ang kanilang nakuha dito. This gives less room para sa side ng RSG na kumuha, kaya medyo napipilitan na si Irad to go to the opponent's jungle para makakuha lang ng mas maraming stacks. Yun nga, inaagad na rin kagad dito ng Minana Evos. Hindi na nila hinahayaan pa. And yun yung sinasabi ni Midnight kanina, na thinking time bomb na hawak dito ng RSG. Kapag nakakuha na magandang farm dito si Irad, sa ngayon hindi pa rin siya namamatay and level 10 na. So, unti-unti lang masisindihan yun eh. Pero ang tanong, sa tamang panahon ba masisindihan? Kasi ang Minana hindi na nagbibiro dito, minamadali na rin nila yung laro eh. Sunod-sunod na yung objective take sa Minana Evos kasi wala kang pipigil sa side ng RSG. Pero maganda pa rin yung ginagawa ng trade ng RSG rito. Nakakuha ng Torre sa may bottom lane and hindi rin napipigilan yung farm ni Irad. Even though malaki yung gold lead na hawak ng Minana Evos dito, mostly it's just on the gold lane. And hindi masyado nagmamatter yan kasi again, pagdating sa late game, isang sapak ka lang kay Aldous eh. Isang sapa ka lang. Yun yung problema mo eh. Kahit gaano kalaki gold lead mo. Baka onward din ay gagamitin pero di pa rin. Nalatag nila yung mga skills na kailangan, nasipat nila kung saan manggagaling yung RSG. Pero ang call ngayon, sama-sama na, parehas na teams. Wala mag-iiwanan. And the rest of the members of Minana Evos will be here in the jungle. At ang priority ay kunin ang purple buff. Okay, so nagamit na rin yung Chase Fade. Kanino nakakasa ito? Oh, tumuloy! Itutuloy niya, kalahati. Hindi. Si Doming, tumak ng konti. Ay, hindi, si Irad pala yun. Pero doon naman yung extra knock-up coming in from the side of Grabe Minana yung Evos. zone. Pero naiwan ng konti si Kaizen. Spider-Man, rumekta ng konti, umangas Hindi na pa. bahagya. Pero nakatakas at nakawala pa ang iba sa mga members ng Minana Evos as they tend to initiate. By the way, ito yung kailangang isipin ng ito yung kailangang isipin ng RSG. Naka-quantum charge si Irad. Kapag tinamaan ka ng isang sabak, napakabilis ang movement speed niyan. Tapos pwede ka pa niyang i-retry. Literal mapapa-flicker ka. Pag ikaw yung pinili niyang target. Parang kinotongan, tapos tatakbo pala yun. Alam mo may kasunod eh. Alam mo may kasunod yung gagawin dito eh. Tsaka nakakailang. Nakita mo yung group up ng Minana Evos kanina. Parang hindi nila alam kung lalaban sila. Napagamit pa ng ultimate si Spider-Man. Tapos ano nangyari? Tinakbuhan lang sila ng Aldous. And good decision yun para sa RSG kasi hindi mo rin maatim eh na lumaban doon sa pagkakataon na yun, knowing na mababa na rin naman yung oras para mabuhay yung unang lore ng ating game at gusto mo na tuloy-tuloy yung pag-scale ng iyong hero. Judging by the time elapse, siguro mga nasa 100 something pa lang yung stocks nito eh. So kailangan niya pang mag-farm, hindi pa sapat yung kanyang nakukuha rito. And ang wino-worry ko dito, yun naman! The Nova Tricks! Wow. Doon magsisimula yun. I was gonna say na etong middle lane stare down hindi effective for Minana Evos kasi kailangan nila makakuha ng something. Kasi again, nasa 9 minutes na tayo, abot tayo sa point na yung stacks ni Aldous ay tumataas. Pero RSG, they just lost the pos 5 Rafaela in the middle lane and that converts the reward for Minana Evos. Samantalang trade lang din yung hinahanap ng RSG. If you're Minana Evos, you're happy with that, pero you're not content. Hindi pa sapat to. Yung 3.3k gold lead na yan, again, hindi siya nagmamatter kasi pag umabot kayo sa point na yung stocks ni Aldous ay napakalaki na
execution battle to hindi network battle. Execution battle talaga kasi ang kailangan mo intindihin, sino yung kayang patayin ng RSG. Naka, Sobrang ganda naman ang timing na nakuha nila si Light. Kaagad nung palabas yung Turtle, and this time, hindi na makalabas ang kupunan ng RSG kasi they want to go for the offensive. Hinihintay nila si Irad, hinihintay nila yung Aldamira, men. Tamang panahon. Kailangan nilang gawin Lord ng Jim. paraan, pero hanggang ngayon, ay gumagawa pa rin sila ng way para masustain at mapatagal itong laban. Dahil kailangan pa nilang depensahan yung Lord. kapit lang daw eh. Kapit lang. And yun yung ginagawa ngayon ng RSG. Kaya lang ang problema kasi, ito na eh, nagsisimula Naku, na rin si yung Eman! pag-atake ng Binana Evos. Oh, the mobility! Hala si Eman. Puti na nakataka wala siya, pero si Aqua medyo nanakit ng konti. Penalty zone Spade! na gamitin na rin. Pero andito na si Irad. Superhero Spade! natin kaya. Doming AR goes down. And mukhang ito na yata ang shutdown. Pero knockdown paulit-ulit ang ibinibigay para kay Irad. At mukhang kailangan niya na mapalayo ng konti. Aqua tries to go for the assistance. Pero 2 for 1. Doming for the rest of the members of RSG. At sila ay dedepensa pa rin. Pero sabi ng RSG, nakakuha na tayo ng isa. Baka ito na yun. Kung saan nanggagaling yung damage dito ng Oh. Binana Evos eh. Pero patay din si Doming AR. Kailangan makikita din talaga ng Binana Evos. Although hindi pa naman nila nakita yung sapak ni Irad, tinamaan lang talaga siya ng chase fade. Pero malaking bagay yun na nakakuha ng stock. Yung Aldous pa, if I'm not mistaken, 10 stocks kagad yun. Oo, Kada hero kill, 10 stocks for the Aldous. Parehas ng hero tsaka ng Torre kapag nakakakuha ka. At Yup. ngayon, papunta na tayo sa 11 minutes and 25 seconds ng ating game. Tumatagal yung laro. So, kailangan magmadali ng Binana Evos dito. Kapag tumagal yung laro, ito kasi yung ginagawa ng RSG. Kaya ang baba rin ng kill score na nakikita natin ngayon dahil nagde-decision sila eh. Huwag tayong lumaban, huwag tayong lumaban. Hindi pwede. Maganda yung nabanggit mo kasi kanina nakita natin nung nagde-defend sila first Binana Evos. Typical RSG play would be si Nats gagamit ng penalty zone. Pero hindi niya ginagamit. Parang inaano niya yung Binana Evos, hindi. Pilitin niyo ako mag-penalty zone. Gusto kong patagalin yung laban na to kasi may Aldous na nagtutulak dun sa opposite side ng map. Pero teka lang. Yeah, uy. May report. Balita ko, nasa 300, Nasa na 300 na. ang stocks ni Iran. Nasa So, 300 na. So liwanag, nakikita na natin bahagya yung liwanag na dala-dala ng RSG Philippines. So, damage. Pero ang tanong kasi kung magagamit niya ba yun eh. Maihahampas niya ba? Sobrang dami ng knock-ups na hawak ng side ng Binana Yes. Evos. Nakita natin yung potential kanina na umabot sa point na kailangan ng umiska po. I mean, si Irad kasi alam niya na medyo matadamage talaga siya pag hindi siya nakalatag ng knock-up. The thing is, kailangan i-kite ng Binana Evos definitely yung Aldous. Kaya nga the Rafael ang makes sense. Kasi pagdating yung late game, lalo kapag lumabas na yung mga immortalities, doon na yung malaking problema ng Binana Evos. Naku, pero si Irad yata ang target nila. Makakall out na sila dito pero si Irad wala na siya mapupuntahan pa. Aldous goes down and Binana Evos makes a game-changing play. Yeah. Priority na lang natin kung sino ba yung nagpapahirap. Oo, malaking kill yun. Sabi ng Binana Evos, huwag tayo sa objective. Boys, saan mag-i-split push yung Aldous? Doon tayo. Oo, ito yung master plan eh ng Binana Evos eh. Alam mo na kagad eh, kung meron silang board na dito, mukha kagad ni Iran yung nakalagay eh. And yun yung alam ng Binana Evos na kailangan nilang gawin. Huwag muna natin intindihin si Eman, ang intindihin natin si Iran. Kailangan natin i-shutdown and kunin itong si Iran. Pero maganda rin yung sinasabi mo ha, kahit gaano kataas yung stocks niya, kahit gaano karaming item ang napondohan niya, kapag hindi niya na ipangsapak yan dahil sa dami ng lockdowns and the Ayan na. knock-ups. Kita nyo na kagad, Ayan na, 377. Wow. Sapak na Aray, sapak nakita na- mo? Sapak na si Irad, men. Tag-iisa lang oh. Kotong na. 2.7 isang sapak, maximum damage 3.5. Nag-iisang sapak lang yung Isang- mga minions. Isang HP bar ni Doming AR yun. Oh no. Naghihintay na lang siya Wait, 800 times 5. Okay, may matitira, may maiiwan. May maiiwan, pero alam mong ando na. Ano na? Malapit na. lang. Pero Ah. again, Binana holding a 7K gold lead. At ito na nga sila't pasugod na. RSG Philippines kailangan kumapit sa kanilang base. Yung Lord sa may bandang gitna ay tumamba na rin. Oo, wala buhay. Nagre-ready dito ang Binana Evos. 7K gold lead para sa kanilang kupunan. Basag. Lord JMAR ay narito rin. And kumakapit lang talaga Doming. dito ang mga Raiders. Basag ang inhibitor sa may bandang gitna pero makakadepensa naman ang kupunan ng RSG. Kapit matatag ang kailangan nilang gawin
4 kontra sa 5 pero hindi pa rin naman nag-engage. Nandun na yung chase beat ng mamarka. Sino Iran. ba ang kanyang mamarka? Domeng. Si Domeng at this point pero nasa may bandang likuran. Oh, Doton! Ano naman na extra knock at nawawala na naman. Si Irad at this point extra knock para sa side ng RSG at Binana wants to go for it again. Penalty zone na gagamitin Eman. nila pero dalawa na lang sila. Eman might just go down and it's a wipeout para sa side ng RSG. Binana with a 9K gold lead and it's a sweep. Boost yan para sa Minana Evos. Wala pa ring bawi ang mga Raiders.